Ito ang pinakakilalang masamang high school sa buong Korea. Hindi lang dahil sa marahas na ugali ng mga estudyante, kundi dahil pati ang ranggo sa paaralan ay minsan napagpapasyahan sa pamamagitan ng santukan. Sa kabila ng ganitong kalagayan, gusto pa rin ni Yoo Yeon-gaeman na makapasok sa isang top na universidad. Bata pa lang siya ay alam na niya na ang kaalaman ang pwedeng magbago ng kanyang kapalaran. Kahit walang nagtatanong, kusa siyang sumali sa iba't ibang review at tutor classes. Matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap, umangat siya sa ikatlo mula sa pinakahuli sa ranggo ng klase. Hindi siya nawala ng loob, pagpasok niya sa middle school, kumuha pa siya ng pribadong tutor, ngunit nanatili pa rin ang kanyang ranggo bilang ikatlo mula sa huli. Sinisi niya ang sarili dahil pakiramdam niya ay hindi pa sapat ang kanyang effort, kaya nag-aral siya kahit saan, sa loob ng bus at kahit sa banyo. Sa wakas, umangat siya sa pangalawa mula sa huli, ngunit paulit-ulit pa rin siyang bumabagsak. Dahil dito, unti-unti siyang nawala ng gana. Isang araw, narinig niya ang usapan ng mga kaklase tungkol sa pagpasok sa technical high school at ang pagpasok sa kolehiyo gamit ang special admission. Bigla siyang nagkaroon ulit ng gana sa pag-aaral, buong sigla siyang pumasok sa technical high school, ngunit hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya na kung magpapakumbaba lang siya at mag-aaral ng mabuti, magiging maayos ang lahat. Ngunit nanatili pa rin ang kanyang ranggo bilang pangalawa mula sa huli. Inisip niya na baka ang mga matitigas na estudyante ay nag-aaral ng seryoso sa bahay. Dahil dito, naisip niya ang huling paraan, ang bumuo ng isang study group. Nabanggit ng kaibigan ng kanyang ina na ang kanyang anak ay umangat ang ranggo matapos sumali sa isang study group. Dahil dito, nag-apply si Yoo Yeon-gaeman sa maraming study group, ngunit palagi siyang tinatanggihan dahil masyado raw siyang mahina sa pag-aaral. May ilang lalaki pang nangutya sa kanya at nagsabing mas mabuti pang ipanganak siyang muli kaysa makasali sa isang study group. Mula noon, nangako si Yoo Yeon-gaeman sa sarili na gagawa siya ng sarili niyang study group. Humanap siya ng mukhang pinakamatalinong estudyante sa mga pasaway at nakita niya si Kim Se-hyun. Nang inimbitahan niya itong mag-aral, isang estudyanteng may ranggong ika-73 ang humamon kay Kim Se-hyun. Ayaw makipaglaban ni Kim Se-hyun, ngunit may nagbabala sa kanya na kung hindi siya lalaban ng maayos, isusumbong siya sa disciplinary department. Ang disciplinary department ay isang opisyal na grupong paranggang sa loob ng paaralan na gumagamit ng dahas para suplayan ng mga pasaway na estudyante. Wala nang nagawa si Kim Se-hyun kundi lumaban, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas at natalo siya sa laban na iyon. Sa araw ding yun, dumating ang bagong guro na si Lee Han-gaeong. Napagtanto ni Yoo Yeon-gaeman na siya ang dati niyang pribadong tutor noong middle school. Palagi nitong kinikilala ang kanyang pagsisikap at naniniwala na balang araw ay malalampasan niya ang kanyang mababang grado. Nang mag-roll call ang guro, ipinakita ng klase ang matinding kawalan ng respeto. May isang estudyante pang umutot sa gitna ng klase. Nagising sa galit ang leader ng mga bully na si Han-woo at itinapon niya ang kape sa blackboard at pinarusahan ang estudyante. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Yoo Yeon-gaeman si Lee Han-gaeong upang balikan ang nakaraan. Mabait nitong tinanong ang kalagayan ng kanyang pag-aaral. Masiglang ikinwento ni Yoo Yeon-gaeman ang plano niyang bumuo ng study group at sinabi niyang may balak siyang isali si Kim Se-hyun. Sinundan ni Yoo Yeon-gaeman si Kim Se-hyun at walang tigil sa pagsasalita. Sa huli, napuno na si Kim Se-hyun at pumayag na turuan siya. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag ang mga aralin ng may tiyaga, ngunit hindi pa rin ito maintindihan ni Yoo Yeon-gaeman, kahit detalyado ang mga notes niya. Wala pa rin itong silbi, tutungang wala siyang likas na galing sa pag-aaral. Tumanggi si Kim Se-hyun na sumali sa study group at sinabi kay Yoo Yeon-gaeman na hindi ito kailanman papayagan ni Pai Han-ul. Ang ama ni Pai Han-ul ay isang kilalang gang leader na kilala sa pagiging malupit. Si Pai Han-ul ang numero 1 sa paaralan. Hindi dahil sa grado kundi dahil sa lakas niya sa laban. Gumawa pa siya ng software na nag-rank ng lakas ng mga estudyante upang mahumaling ang lahat sa power ranking. Hindi ito inalintana ni Yoo Yeon-gaeman at ipinakita ang kanyang report card na pangalawa mula sa huli. Pilit siyang hinihikayat na mag-aral sila para sa kolehiyo. Sa galit, pinunit ni Kim Se-hyun ang report card at binalaan si Yoo Yeon-gaeman na tigilan na ang pangulit sa kanya. Sa loob ng banyo, inakala ni Kim Se-hyun na sinusundan pa rin siya ni Yoo Yeon-gaeman kaya nagmura siya ng malakas. Laking gulat niya nang si Han-woo pala ang naroon. Agad siyang humingi ng tawad sa kanyang pagkakamali. Ngunit hindi ito pinalampas ni Han-woo at humingi ng 200,000 won bilang kabayaran. Nabagabag si Kim Se-hyun at walang nagawa, dahil dito, siya ay binugbog ng malupit. Sa sandaling yun, biglang sumulpot si Yoo Yeon-gaeman na may suot na maskara at may hawak na fire extinguisher. Sa gitna ng kaguluhan, nailigtas niya si Kim Se-hyun. Ngunit hindi siya pinasalamatan ni Kim Se-hyun at sa halip ay sinipa siya dahil sa panghihimasok. Sinabi niya na kung nakatakas siya, habang buhay siyang pahihirapan. Sinubukan niyang umalis ngunit muling nasalubong si Han-woo. Kahit muling binugbog, hindi niya ibinunyag na si Yoo Yeon-gaeman ang nagligtas sa kanya. Muling dumating si Yoo Yeon-gaeman, binali ang pamalo at pinatumba si Han-woo hanggang mawalan nito ng malay. Palaging naniniwala si Yoo Yeon-gaeman na ang malusog na katawan ay daan sa magandang grado. Mula pa noong ikatlong baitang, araw-araw na siyang nag-eehersisyo, at ang kanyang tiyuhin na nagpapatakbo ng isang martial arts gym ang tumulong sa kanya sa pagsasanay at disiplina ng katawan. Gusto ng paaralan na si Yoo Yeon-gaeman ang maging susunod na leader ngunit ang gusto lang talaga niya ay mag-aral. Matapos siyang mailigtas, umuwi si Kim Se-hyun na pagod na pagod. Ang kanyang amang lasenggo ay nagsabi sa kanya na mag-aral na lang ng welding pagkatapos ng graduation. Sinabi ng ama niya na sayang lang ang pera sa kolehiyo at mas mahalaga ang may kasanayan para igalang ng iba. Malungkot na umalis si Kim Se-hyun ng bahay, dati siyang top student.
Ngunit dahil sa pagsunod sa utos ng kanyang ama, isinuko niya ang pagkakataong makapasok sa top high school at pumasok na lang sa technical school. Walang nakaunawa o sumuporta sa pangarap niyang makapasok sa kolehiyo kundi si Yoon Gaiman lamang. Dahil dito, kinuha ni Kim Sehyon ang kanyang lumang notebook na puno ng mga maling sagot at inilagay ito sa desk ni Yoon Gaiman bilang suporta. Habang magpapasalamat na sana si Yoon Gaiman, biglang may tumamang upuan sa kanya. Lumabas na nalaman ni Han Wool na si Yoon Gaiman ang lalaking nakamaskara noon. Pinulot ni Han Wool ang notebook at sinindihan ito. Sa sobrang desperasyon ni Yoon Gaiman na iligtas ang notebook, iniiwasan niya ang mga suntok ni Han Wool. Kahit ganoon, nagawa pa rin niyang pabagsakin si Han Wool. Nasira na ang notebook at labis na nagalit si Yoon Gaiman kaya nagpasya siyang lumaban ng seryoso. Matapos ang ilang palitan ng suntok, bumagsak si Han Wool sa lupa na wala ng lakas. Sa galit at kawalan ng pag-asa, inihagis nito ang nasusunog na backpack. Kalmadong sinipa ni Yoon Gaiman ang backpack pabalik sa kanya. Ang estudyanteng may ranggong ika-20 ay natalo ang isang top 10 na mandirigma. Nabigla ang buong paaralan, ngunit ang gusto lang ni Yoon Gaiman ay magising si Han Wool at humingi ng tawad kay Kim Sehyon. Nang makita ni Kim Sehyon ang paso sa kamay ni Yoon Gaiman, galit niyang itinapon ang nasunog na notebook sa basurahan at pumayag na siyang sumali sa study group. Sa sandaling yun, dumating si Lee Han Gae-ong at pinatay ang apoy sa backpack ngunit huli na ang lahat. Dumating ang inspektor na mag-i-inspeksyon sa paaralan at nasaksihan niya ang santukan at pagsusunog. Agad na itinuro ng vice principal si Yoon Gaiman bilang bully at nagpasya itong paalisin siya sa paaralan. Matapang na nagsalita si Lee Han Gae-ong at sinabi na kasalanan ng paaralan ang nangyari. Wala raw ibang pagpipilian si Yoon Gaiman dahil siya ang unang binyuli at sinaktan. Diretsahan niyang sinabi na sa paaralang ito, napipilitan ng mga estudyante na gumamit ng dahas para ipagtanggol ang sarili. Nakilala ng inspektor si Lee Han Gae-ong bilang top scorer sa teacher certification exam noong nakaraang taon. Ngunit hindi siya nakapag-register kaya nakansela ang kanyang lisensya. Tinanong siya ng inspektor kung paano niya aayusin ang problema ng paaralan. Sa kabutihang palad, naalala ni Lee Han Gae-ong ang ideya ni Yoon Gaiman tungkol sa study group at nagpasya siyang itulak ito bilang solusyon. Naging interesado ang inspektor, napilitan ng vice principal na pumayag ngunit naglagay siya ng kondisyon. Kailangang magkaroon ng 5 miyembro ang study group sa loob ng 2 linggo para makilala ito bilang opisyal na club. Para mangyari yun, nag-post sina Yoon Gaiman at Kim Sehyon ng mga recruitment notice ngunit walang nag-sign up. Samantala, kumalat ang chismis na si Yoon Gaiman ay isang halimaw na bumubuga ng apoy. Isang lalaking pangatlo sa combat power ang hindi naniwala at binaliwala ang mga babala. Kaya hinamon niya si Yoon Gaiman, inakala ni Yoon Gaiman na sasali ito sa study group at masaya niya itong sinalubong. Paglingon niya para kunin ang application form, bigla siyang inatake ng lalaki. Ngunit nakatuon lang si Yoon Gaiman sa paghahanap ng form at madali niyang naiwasan ang lahat ng suntok. Nang maduraj ang form, umalis siya para kumuha ng bago. Sa hindi inaasahan, nabagsakan ang lalaki ng pinto ng locker. Nalito si Yoon Gaiman at hindi niya alam ang nangyari. Habang si Kim Sehyon ay gulat na gulat, ang mga estudyanteng nanonood sa labas ay nagsimulang tingnan si Yoon Gaiman bilang isang eksperto na kayang talunin ang kahit sino ng madali. Lalong kumalat ang chismis, hindi sinasadya ni Yoon Gaiman na makabuo ng isa pang alamat. Naging kinatatakutan siya ng mga estudyanteng mas mababa ang ranggo. Walang nang ahas tumingin sa kanya sa mata, ngunit ang gusto lang niya ay makahanap ng mga estudyanteng mahilig mag-aral sa pamamagitan ng eye contact. Habang nagrereklamo siya kay Kim Sehyon, may nakita siyang kakaibang lalaki na papalapit. Ipinaliwanag ni Kim Sehyon na ang lalaking yun ay kaibigan niya nung middle school na si Jang Hyun-woo, na kalaunan ay nag-aral sa Amerika. Agad nilapitan ni Yoon Gaiman si Jang Hyun-woo at taos-pusong inanyayahan na sumali sa study group. Tinawanan siya ni Jang Hyun-woo at sinabi na wala siyang pakialam kahit may masaktan sa paligid niya, basta mabuo lang ang study group. Habang nauubos ang oras, iminungkahi ni Kim Sehyon na mag-sports na lang sila imbes na mag-aral. Alam ni Yoon Gaiman na may talento siya sa athletics ngunit mahal na mahal pa rin niya ang pag-aaral. Pinalakas ni Lee Han Gae-ong ang loob nila sa pamamagitan ng pagbili ng maraming gamit sa pag-aaral at paglibre ng pagkain. Nang umuwi siya, nakita niyang sira ang pinto ng kanyang bahay. Nasa loob si Han Wool, puno ng sugat, mas maaga, pinarusahan siya ni Pai Han Wool dahil sa pagkatalo niya kay Yoon Gaiman. Inutusan siya na sirain ang trabaho ni Lee Han Gae-ong. Kung hindi niya ito gagawin, papatayin siya. Sa isang kritikal na sandali, biglang namatay ang ilaw. May isang lalaking biglang sumugod, pinabagsak ang lahat at tinulungan si Lee Han Gae-ong na makatakas. Sa loob ng elevator, tinanggal ng lalaki ang kanyang sombrero at siya pala ay si Jang Hyun-woo. Nagkita na sila noon sa campus, inihatid niya si Lee Han Gae-ong papunta sa parking lot. Sinubukan ni Lee Han Gae-ong na tumawag sa pulis gamit ang cellphone ni Jang Hyun-woo. Ngunit biglang inagaw ito ng isang gun, sinubukan niyang pigilan ng gulo ngunit naglakas loob pa ang mga lalaki na saktan ng isang guro. Nilabanan ni Jang Hyun-woo ang ilan sa kanila ngunit kalaunan ay nabugbog siya ng grupo. Nakilala siya ni Han Wool bilang batang sangkot sa isang kaso ng aksidenteng pagpatay noong middle school at inutusan ng kanyang mga tauhan na bugbugin siya. Pagkatapos, tinangka niyang atakihin si Lee Han Gae-ong. Sa sandaling yon, biglang lumitaw si Yoon Gaiman.
Tinanggal ni Yuyon Gaiman ang kanyang salamin at mag-isa niyang hinarap ang mga kalaban, inagaw niya ang mga pamalo at kedena at ginamit ang mga ito na parang nunchucks, isa-isa niyang pinabagsak ang lahat. Gusto sanang itanong ni Jang Hyun-woo ang tungkol sa kaso ng pagpatay na tila may koneksyon sa pagkamatay ng kanyang ina. Upang hindi na lumala ang sitwasyon, pinigilan siya ni Yuyon Gaiman at binigyan ng pagkakataon si Han-woo na makatakas. Sinubukan pa niyang habulin ito ngunit napahinto siya dahil sa matinding sakit ng kanyang tiyan. Bago umalis, binalaan niya si Lee Han-gaeong na huwag umasa na ang masasamang tao ay agad na mapaparusahan. Binalaan din niya si Yuyon Gaiman na huwag ituloy ang pagbuo ng study group. Pagkatapos, ibinalik ni Lee Han-gaeong kay Yuyon Gaiman ang aklat tungkol sa alamat ni Bruce Lee. Dumating si Yuyon Gaiman dahil naiwan niya ang libro sa kanya. Nag-alinlangan si Lee Han-gaeong kung tatawag siya ng pulis ngunit may biglang kumatok sa pinto. Isa ito sa mga gun. Lumuhod siya at nakiusap kay Lee Han-gaeong na patawarin siya. Sinabi niyang inutusan lamang sila ni Pai Han-ul at papatayin sila kapag hindi sila sumunod. Naawa si Lee Han-gaeong at pumayag siyang palayain siya basta't sasagutin niya ng totoo ang kanyang mga tanong. Kinabukasan, may nagpadala ng mensahe na gustong sumali sa study group. Mabilis na pumunta si Yuyon Gaiman sa silid-aralan ng nagpadala. Ngunit agad siyang umatras, puro babae ang nasa loob at hindi niya alam kung sino si Jiwoo. Isang babaeng kulot ang tumawag sa pangalan ni Jiwoo. Nang makita ito ni Kim Se-hyun, agad niyang sinabihan si Yuyon Gaiman na umalis dahil si Jiwoo ay kambal na kapatid ni Han-woo. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng silid-aralan. Binubuli ng mga babae si Jiwoo at ang kaibigan niyang si Won. Nilate nila ang kanilang study schedule, tinapakan ito at dinikitan pa ng nuwang bubblegum. Agad itong nasalo ni Yuyon Gaiman at pinuri pa niya ang schedule. Sa sandaling yun, pumasok si Gujan mula sa disciplinary department, ipinakilala niya ang sarili bilang nobyo ni Jiwoo at nagbanta na paparusahan siya dahil sa pakikipag-usap sa ibang lalaki. Biglang inihagis ni Yuyon Gaiman ang bubblegum sa mukha ni Gujan, muntik nang magkasuntukan ngunit dumating ang guro at pinigilan sila. Gayunman, alam nilang ang pakikialam sa disciplinary department ay magdadala ng walang katapusang problema sa study group. Biglang umamin si Won na siya ang nagsumite ng application gamit ang pangalan ni Jiwoo. Ginawa niya ito dahil umaasa siyang mapoprotektahan nila si Jiwoo laban sa pambubuli. Isa siyang transfer student na hindi sinasadyang nakagalit ang babaeng kulot at naging target nito. Pinagtanggol siya ni Jiwoo kaya lalo itong kinagalitan. Bukod dito, may mahalagang bagay na nawala kay Han-woo habang siya ay nagtatrabaho part-time. Pumayag si Gujan na pautangin siya ngunit inutusan niya itong magnakaw sa isang convenience store at ni-record niya ang buong pangyayari. Mula noon, tinakat niya si Jiwoo gamit ang video at pinilit siyang maging nobya niya. Malapit nang lumipat ng paaralan si Won kaya nakiusap siya kina Yuyon Gaiman at Kim Se-hyun na tulungan siyang burahin ang video. Nabahala si Kim Se-hyun dahil ang video ay nasa opisina ng disciplinary department. Nang marinig ito, hindi pa rin natakot si Yuyon Gaiman. Nagtago siya sa loob ng locker sa opisina at narinig niya ang usapan. Doon niya nalaman na si Gujan pala ang nagnakaw kay Han-woo noong gabing yun. Ibinalik niya ang ninakaw na pera kay Han-woo at ni-record ang lahat upang kontrolin siya. Ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si Pai Han-woo. Samantala, tinawag ni Lee Han-gaeong si Gujan sa opisina at nalaman niya ang lahat ng ginawa nito. Hindi ito tumanggi at sinabi pa niyang si Lee Han-gaeong ang pinaka-interesanteng guro na nakilala niya. Sa kabilang panig, nagpa siya si Yuyon Gaiman na kumilos. Nang makita niyang may USB na nakasaksak sa computer, sinadya niyang magpahawak ng paa kay Gujan, dahan-dahan siyang gumalaw palapit sa computer at inagaw ang USB. Tumayo siya at malinis na pinabagsak si Gujan, ngunit nasalubong naman siya ng 3 pang lalaki. Dahil mas marami ang kalaban, napahigi siya sa sahig ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang USB. Nagpa siya ang masamang si Gujan na i-upload ang video online upang sirain ang buhay ni Han-woo. Sa labas, pinag-usapan ni Kim Se-hyun at Haewon kung paano ililigtas si Yuyon Gaiman. Narinig ito ni Jiwoo na dumaraan at nagpa siya siyang sumama sa kanila. Biglang sinipa ni Yuyon Gaiman ang pinto at tumakbo palabas dala ang computer. Ngunit nadapa siya at dumulas ang computer hanggang sa paa ni Kim Se-hyun. Hinarang ni Yuyon Gaiman ang mga humahabol habang tumakbo si Kim Se-hyun papunta sa rooftop dala ang computer. Pinilit ni Gujan si Kim Se-hyun na ibigay ang computer. Nang makita ni Kim Se-hyun na walang tao sa ibaba, itinapon niya ito pababa. Susugod na sana si Gujan para atakihin siya, ngunit biglang dumating si Jiwoo at madali niyang natalo si Gujan. Pagkatapos nito, dinala ng isang guro si Yuyon Gaiman palayo. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog sa sahig ang USB, napansin ito ni Haewon at sinubukan niyang pulutin ngunit inagaw ito ng babaeng kulot at sinabing ibabalik niya ito kay Gujan. Sa unang pagkakataon, nagalit si Haewon, minura niya ang babae at sinugod ito upang mabawi ang USB. Pinuri ni Jiwoo ang kanyang tapang at tinulungan siyang tumayo. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Han-woo. Mas maaga, sinabi na sa kanya ni Pai Han-woo ang katotohanan at binigyan siya ng kutsilyo upang tuksuhin siyang patayin si Gujan. Sa gitna ng krisis, hinarang ni Lee Han-gaeong ang kutsilyo gamit ang kanyang katawan. Inaral ni Lee Han-gaeong ang background ni Han-woo at alam niyang namumuhay siyang mag-isa. Alam din niyang gusto nitong patayin si Gujan para masuportahan ang pag-aaral ng kapatid niya. Kaya nagtatrabaho siya habang nag-aaral. Inaliw siya ni Lee Han-gaeong at sinabing tutulungan niya siya. Mabilis na binuhat ni Yuyon Gaiman si Lee Han-gaeong at dinala sa ospital. Mabuti na lamang at hindi malubha ang kanyang sugat. Humingi ng paumanhin si GWU kay Lee Han-gaeong para sa ginawa ng kanyang kapatid.
sinamantala ni Lee Han-gaeong ang pagkakataon at inimbitahan si Jiwoo na sumali sa study group. Nagpa siya rin si Haiwon na huwag nang lumipat ng paaralan at gusto niyang sumali rin sa grupo kasama si Jiwoo. Dahil sa init ng pagtanggap, pumayag si Jiwoo na sumali. Samantala, ipinadala si Han-woo sa isang juvenile center. Si Pai Han-woo naman ay inaresto ng pulis ngunit mabilis ding nakalaya kinabukasan. Isang araw, may sumigaw mula sa ibaba ng gusali na humahamon ng one-on-one na laban kay Yoo Yeon-gaeman. Ang balitang natalo ang disciplinary department ay nagdulot ng matinding ingay sa paaralan. Mabilis na kumalat ang chismis na gusto raw ni Yoo Yeon-gaeman na pamunuan ng buong paaralan. Ang unang humamon sa kanya ay si Kang, numero 1 sa ika-11 baitang. Ayaw siyang pansinin ni Yoo Yeon-gaeman, ngunit nang makita niyang pinunit ang application ni Lee Jun para sa study group, tumalon siya pababa at sinuntok si Kang hanggang bumagsak ito. Mahilig na sa pakikipaglaban si Lee Jun mula pagkabata ngunit palagi siyang natatalo. Inakala niyang mahina ang kanyang katawan kaya nagsimula siyang sanayin ang kanyang paghinga. Nagsusuot siya ng short sleeves kahit taglamig ngunit patuloy pa rin siyang nabubugbog. Inisip niyang kulang pa rin ang kanyang effort kaya mas lalo pa siyang nag-ehersisyo kahit sa klase o sa loob ng bus, ngunit pareho pa rin ang resulta. Isang araw, narinig niya na para lumakas ay dapat pumasok sa technical high school. Nagkaroon siya ng pag-asa at nag-enroll sa paaralang yon. Doon natutunan niya ang maraming fighting skills at umangat mula ika-73 hanggang ika-10 sa ranking. Ngunit kahit gaano pa siya magsikap, hindi na muling umangat ang kanyang ranggo. Matapos niyang makita ang laban ni Yoo Yeon-gaeman at Han-woo, nagpa siya siyang sumali sa study group. Tumanggi si Yoo Yeon-gaeman dahil ang tanging gusto ni Lee Jun ay pagbutiin ang kanyang fight ranking. Sinabi ni Lee Jun na magpo-focus siya sa pag-aaral para patunayan ang kanyang determinasyon. Dahil dito, binigyan siya ni Yoo Yeon-gaeman ng isang test na kailangang tapusin bago sila bumalik. Habang seryosong sinasagutan ni Lee Jun ang test, biglang pumasok ang isang lalaking may tattoo. Nilapitan niya ang libro at napagkamalan si Lee Jun na si Yoo Yeon-gaeman. Sinabi niyang sumama ito sa kanya para sa isa pang test. Dinala nila si Lee Jun sa isang liblib na warehouse. Sinabi ng lalaki na isa siyang scout ng YB family na naghahanap ng backup fighters. Tanging ang top 3 mula sa bawat paaralan ang pwedeng sumali. Kung matatalo ni Lee Jun ang tatlong lalaki at makuha ang susi ng kotse sa hood, magiging backup fighter siya at mapapasaka niya ang kotse. Samantala, inakala ng lahat na tumakas si Lee Jun, ngunit nang makita ni Yoo Yeon-gaeman ang test paper, napansin niyang may mali. Nang dumating si Jang Hyun-woo, saka lamang nila nalaman na dinukot ng gang si Lee Jun. Napagtanto ng scout na hindi pala si Yoo Yeon-gaeman si Lee Jun at nagpasya siyang parusahan nito. Sa sandaling yun, dumating si Yoo Yeon-gaeman kasama ang kanyang mga kaibigan. Itinaas niya ang test paper at sinabi na pumasa si Lee Jun. Nang makita ang kalagayan ni Lee Jun, handa na silang lahat na lumaban. Si Jiwoo ang unang umatake at agad na sumunod si Jang Hyun-woo. Ginamit ni Yoo Yeon-gaeman ang kaalaman niya upang talunin ang isang lalaking may kutsilyo. Pagkatapos ay sinugod niya ang scout, ngunit nanaig ang lakas ng scout. Kahit nagtulungan silang tatlo, malubha pa rin silang nabugbog. Pilit na tumayo si Yoo Yeon-gaeman at nagpasya siyang gamitin ng mapanganib na teknik na matagal nang ipinagbawal ng kanyang tiyuhin. Ginamit niya ang isang one-sided attack technique hanggang sa mabasag ang pader. Biglang humandar ang isang kotse, agad na tumayo si Lee Jun at itinulak si Yoo Yeon-gaeman palayo. Mabilis na nakapag-react si Yoo Yeon-gaeman at naiwasan ang panganib. May isang lalaking may sombrero ang bumaba mula sa kotse at inimbitahan si Yoo Yeon-gaeman na sumali sa YB family. Matatag itong tumanggi at sinabi na ang gusto lang niya ay mag-aral at makapasok sa kolehiyo. Pagkatapos nito, nilate ng lalaking may sombrero si Jang Hyun-woo. Tinanong niya kung pumunta ba ito sa kanilang paaralan para makiramay o kung nakasulat ba yun sa huling habilin. Labis itong ikinagalit ni Jang Hyun-woo kaya agad niya itong hinabol gamit ang kanyang motorsiklo. Dumating ang mga pulis at inaresto ang scout at ang mga tauhan nito. Bago umalis, binigyan ng isang detective si Yoo Yeon-gaeman ng calling card at nagpasalamat dahil sa pagtulong nilang mahuli ang mga gangster. Pagbalik sa base, pinuri ng lalaking may sombrero ang naging laban ni Yoo Yeon-gaeman at sinabing kahanga-hanga ang kanyang ipinakita. Binigyan din siya ni Pai Han-woo ng bihirang 4-star rating. Matapos maranasan ng panganib at halos mamatay ng magkakasama, tuluyan ang nabuo ang study group na binubuo ng 5 miyembro upang magbigay ng lakas ng loob sa isa't isa. Nagpasya si Lee Han-gaeong na dalhin sila upang bumisita sa study group ng ibang paaralan. Ang 4 ay nagsuot ng kanilang pinakabagong damit at kumpiyansang naglakad sa Seoul. Dahil sa rekomendasyon ni Lee Han-gaeong, nakapunta sila sa top-ranked na paaralan na Manhai. Habang nalilito si Yoo Yeon-gaeman, nagkamali siya ng pasok at aksidenteng napunta sa katabing paaralan na kilalang masama, ang Manhai. Samantala, habang naghihintay, nagpasya si Lion na maglaro muna upang mabawasan ang tensyon sa pagitan nila at ng mga top students. May isang babae roon na mayabang at halatang ayaw makipag-usap sa kanila. Halos magbanggaan sila ni Jiwoo. Ipinaliwanag ng isang lalaki na agresibo ang ugali ng babae dahil palagi silang binabuli ng masasamang estudyante mula sa Manhai. Samantala, may isang top student na bina-blackmail. Kahit tumawag ang kanyang mga magulang sa pulis, haharap pa rin sila sa paghihiganti. Hindi ito alam ni Yoo Yeon-gaeman. Pumasok siya sa gusali at agad siyang pinalibutan ng mga bully. Nasalo niya ang lumilipad na fire extinguisher. May isang lalaki sa loob ang nakarinig ng ingay at inakala niyang binubugbog si Yoo Yeon-gaeman. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang lahat ng kaibigan niya na nakahandusay sa sahig. Ang batang humihingi ng pera sa kanyang ina ay nakita si Yoo Yeon-gaeman na biglang sumulpot. Sa sandaling yun,
Tumawag si Kim Sehyun at hiniling kay Yoon Gaeman na iligtas ang bata mula sa Manek High. Agad na tumayo ang bata at sinabihan si Yoon Gaeman na umalis na sila habang may pagkakataon pa. Biglang lumitaw ang pinakamalakas na halimaw ng paaralan, kalmadong tinanggal ni Yoon Gaeman ang kanyang salamin, ibinuhos ang buong lakas at mabilis niyang pinabagsak ang kalaban. Pagkatapos nito, dinala niya ang bata pabalik sa Manhai. Matagumpay nilang naibahagi ang kanilang karanasan sa pag-aaral. Bago sila umalis, taos-pusong humingi ng paumanhin ang mga top students. Hinailan ng bata si Yoon Gaeman sa isang tabi at tinanong kung naaalala pa niya siya. Naging magkaklase pala sila nung middle school. Noon, humiling si Yoon Gaeman na sumali sa study group nito ngunit siya ay tinawanan at minamaliit. Humingi ng tawad ang bata sa kanyang pagiging mayabang noon at sinabi niyang naniniwala siya na si Yoon Gaeman ay kayang maging numero 1 sa paaralan at kahit sa buong bansa. Pagbalik sa paaralan, sa wakas ay nagkaroon na ng sariling activity room ang study group, kahit luma at sira-sira ang lugar, nanatiling positibo si Yoon Gaeman at sabay-sabay nilang pinlano ang ayos nito, nilinis nila ang silid-aralan hanggang sa maging maayos at malinis ito. Biglang dumating si Kim, ang number 1 sa buong paaralan pagdating sa grado. Pinagtawanan niya ang study group at tinawag silang mga bobo. Pinigil ni Yoon Gaeman ang kanyang galit at nagpasya na talunin si Kim, hindi sa santukan kundi sa pamamagitan ng mas mataas na grado. Humanga si Lee Han-gaeong sa tapang ni Yoon Gaeman ngunit binalaan siya na huwag maging mayabang, sinuri niya ang mga ranggo ng grupo, maliban kay Kim Sehyun na pangalawa sa ranggo, ang iba ay nasa mababang antas, hinikayat niya silang huwag sumuko at sundin ang kanyang mga payo dahil kaya nilang umangat. Matapos ang klase, sinabi ni Lee Jun na nakita niya si Lee Han-gaeong na pumunta sa opisina ng dean, humiling si Lee Han-gaeong ng isang disciplinary meeting upang parusahan si Pai Han-ul ngunit nagduda rin kung magagawa niya ito. Kaya nagbigay ito ng kondisyon, kung ang bawat miyembro ng study group ay angat ng 5 ranggo sa susunod na exam, papayag siya sa kahilingan ni Lee Han-gaeong. Dahil dito, ang midterm exam ay hindi lang laban ng mga estudyante kundi laban din sa sistema. Biglang nakatanggap ng tawag si Kim Sehyun at dali-daling umalis, sinigawan siya ng kanyang ama na pumunta sa construction site, habang malungkot siyang naglalakad, bigla niyang narinig si Haiwon na tumatawag sa kanya, may gusto sila sa isa't isa, habang naglalakad sila. Nasalubong nila si Kim at ang babaeng kulot, sanay na si Kim Sehyun na binubuli at hindi na siya lumaban, wala siyang nagawa kundi panoorin si Kim na sapilitang isinama si Haiwon. Sa sandaling yun, dumating si Yoon Gaeman, agad niyang sinuntok si Kim hanggang bumagsak ito at sinipa palayo ang mga cellphone nila. Nakaramdam ng hiya si Kim Sehyun dahil nakita ng crush niya ang kanyang kahinaan kaya tahimik siyang umalis. Pagdating sa bahay, gaya ng inaasahan, pinagalitan siya ng kanyang ama. Tumakbo siya palabas at nakita niyang naghihintay si Yoon Gaeman, narinig ni Yoon Gaeman ang kanilang pagtatalo at sinabihan siyang sumama pauwi, ngunit dahil sa kanyang pride, tumanggi si Kim Sehyun at naglakad mag-isa. Muling nahuli si Sonny Kim, ngunit sa pagkakataong ito, naiwasan niya ang bawat suntok at nakaganti pa. Lumabas na si Yoon Gaeman ay palihim na gumagabay sa kanya sa pamamagitan ng cellphone mula sa malapit. Sa unang pagkakataon, nasiyahan si Kim Sehyun sa pakikipaglaban, ngunit biglang namatay ang cellphone ni Yoon Gaeman at nawalan siya ng gabay. Muling napunta sa alanganin si Kim Sehyun, mabilis na bumaba si Yoon Gaeman upang iligtas siya, ngunit nakita niyang tumayo si Kim Sehyun at buong tapang na sinuntok si Kim hanggang bumagsak ito. Pagkatapos, inihatid ni Yoon Gaeman si Kim Sehyun pauwi, lampas alas 11 na ng gabi at naghihintay sa labas ang ina ni Kim Sehyun na walang emosyon sa mukha. Nang makita niya ang dugo sa kaibigan ng kanyang anak, hiniling niya kay Yoon Gaeman na lumipat na ng paaralan, sinabi niyang kaya niyang tanggapin ang mababang grado ng kanyang anak ngunit hindi niya matatanggap na maging marahas ito. Inakala ni Kim Sehyun na pananakot lamang yun ng kanyang ina dahil mahirap naman talagang lumipat ng paaralan. Ngunit alam ni Yoon Gaeman na seryoso ang kanyang ina sa mga sinasabi nito. Kinabukasan, pumunta ang ina ni Kim Sehyun sa opisina ng principal upang pag-usapan ang paglilipat. Umaasa pa rin si Kim Sehyun na walang tatanggap kay Yoon Gaeman dahil sa mababang grado nito. Ngunit nagpa siya ang kanyang ina na lumipat sa Seoul upang maghanap ng paaralan at magkaroon ng oras. Pinatigil ni Yoon Gaeman ang sasakyan at sinubukan ng lahat upang kumbinsihin ang kanyang ina. Nagbiro pa si Haiwon at nagsinungaling na buntis siya sa anak ni Yoon Gaeman. Ngunit hindi ito pinansin ng ina at nagmaneho palayo. Dumating si Lee Han-gaeong nang nagmamadali ngunit huli na. Sinundan niya si Yoon Gaeman at ang mga bata sakay ng kanyang sasakyan. Biglang hinarang ng grupo ng motorsiklo ang kalsada. Ang leader nila ay sikang nakamakailan lang natalo ni Yoon Gaeman. Alam niyang kung lilipat si Yoon Gaeman, mananatili siyang number 1 sa combat ranking. Bumaba sina Lee Jun at Jiwoo at nilabanan ng grupo hanggang sa mabagsak ang lahat. Sinabihan ni Lee Jun ng iba na mauna na habang siya ang magbabantay sa likuran. Sinipa ni Lee Han-gaeong ang isang motorsiklo at nagpatuloy sa mabilis na pagmamaneho. Pagdating nila, kausap ng ina ni Yoon Gaeman ang isang real estate agent. Matagal nang magkakilala ang ina ni Yoon Gaeman at si Lee Han-gaeong. Isang taon na ang nakalipas, biglang pumanaw ang mentor ni Lee Han-gaeong na si Mr. Woo. Sinabi ng ina ni Yoon Gaeman kay Lee Han-gaeong na sa halip na manatili sa lungkot, dapat niyang gamitin ang kanyang lakas upang tulungan ang mga estudyante gaya ng ginawa ni Mr. Woo. Tinanggap ni Lee Han-gaeong ang payo at pumasok sa paaralang yon upang protektahan ang mga bata laban sa bullying at tulungan silang mag-aral. Nabanggit din niya na matagumpay na nakabuo si Yoon Gaeman ng study group at nagkaroon ng maraming kaibigan. Dahil dito, nakaramdam ng guilt ang ina ni Yoon Gaeman, napagtanto niyang hindi siya kailanman nagkaroon ng mataas na inaasahan sa kanyang anak at maaaring yun ang nakasakit kay Yoon Gaeman. Ngunit bago pa siya tuluyang pumayag, dumating ang panibagong crisis.
Nalaman ni Pai Han-ul na naghain si Lee Han-gaeong ng petisyon upang siya ay mapatalsik. Dahil dito, nagpadala siya ng mga tauhan upang saktan si Lee Han-gaeong, handa nang lumaban si Yoon Gaeman ngunit sinipa palayo ng kanyang ina ang pamalo, ipinakilala niya ang sarili bilang direktor ng Korean Taekwondo Association, sama-sama nilang tinalo ang mga umaatake. Magpupunta na sana si Lee Han-gaeong sa pulis nang biglang binaril siya ng lalaking may sombrero, tumakbo si Yoon Gaeman upang agawin ng baril ngunit huli na, tinamaan sa ulo ang kanyang ina at nawalan nito ng malay. Sa ospital, sinabi ni Jang Hyun-woo ang katotohanan kay Yoon Gaeman at binalaan siyang huwag maghiganti kay Pai Han-ul. May 3 bodyguard si Pai Han-ul, sina Dechu, Kim Son-chol, at Min, at napakalakas ng mga ito. Sa kabila ng lahat, nagpasya pa rin si Yoon Gaeman na harapin si Pai Han-ul. Ngunit siya ay pinabagsak ni Kim Son-chol at hindi makagalaw. Bago umalis, sinabi ni Pai Han-ul na hayaan nilang mabuhay si Yoon Gaeman. Pinigilan ni Yoon Gaeman ang 2 pang bodyguard na umalis dahil gusto niyang talunin ng 3 ng sabay-sabay. Sa sumunod na laban, muli siyang natalo at nanatiling nakahandusay sa lupa, narinig niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso at naalala niya ang itinuro ng kanyang tiyuhin. Sa mga ganitong sitwasyon, ang pananatiling kalmado ang pinakamahalaga, dahan-dahan siyang tumayo at sinubukang pakalmayin ang tibok ng kanyang puso. Pagkatapos nito, gumamit siya ng isang ipinagbabawal na galaw at lumaban ng buong lakas. Sa huli, matagumpay niyang natalo ang 3 kalaban. Samantala, pinagalitan ng Vice Principal si Lee Han-gaeong dahil sa pagsumite niya ng petisyon sa Education Bureau na parabang sinasabi nitong ginagawang lugar ng pagsasanay ng mga gang ang paaralan. Inutusan niya si Lee Han-gaeong na humingi ng tawad sa lahat ng estudyante at guro. Tahimik na tumayo si Lee Han-gaeong sa entablado at matatag na sinabi na ang kanilang paaralan ay wala na sa normal na kalagayan. Ipinahayag niya na nais niyang ipagpatuloy ang hiling ng kanyang dating guro at gawing isang ordinaryong mataas na paaralan ang eskwelahan. Biglang sumugod ang Vice Principal at tinabig ang mikropono. Sa parehong oras, sinipa ni Yoon Gaeman ang pinto at sinuntok si Pan. Lumaban si Pan nang walang pag-aalinlangan. Sinabihan siya ng isang tauhan na ordinaryong tao lang din siya at masakit ang masuntok. Kaya dapat ay itigil na niya ang pagiging mayabang. Dahil sa pang-uudyok, iminungkahi ng lalaking may sombrero na agad nilang harapin si Yoon Gaeman. Agad na tumawag si Pan at inirekomenda ang bodyguard niyang si Kim Son-chol. Sa sandaling yun, nasa ospital si Kim Son-chol at inaalagaan ang kanyang lolo. Umaasa ang kanyang lolo na magiging mabuting tao siya. Kaya sa tuwing may libreng oras si Kim Son-chol, masipag siyang nag-aaral. Nakilala niya si Yoon Gaeman na bumibisita sa kanyang inang may sugat. Nang malaman niya kung bakit gusto ni Yoon Gaeman na gumanti, naunawaan niya ang nararamdaman nito. Tinanong ni Yoon Gaeman kung bakit sumusunod siya kay Pan kahit malinaw na gusto niyang mag-aral. Tinukso siya ni Kim Son-chol at sinabing hindi garantiya ang pag-aaral para sa magandang trabaho. Ngunit kung maglilingkod siya kay Pan, ay may diretsong trabaho na siya sa pamilyang YB. Biglang tumawag si Dechu at sinabihan siyang magtago. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang 2 trainer ng mga mandirigma. Agad na nagpakita ng paggalang si Kim Son-chol at itinulak pa niya si Yoon Gaeman sa gilid na kunwari ay hindi niya ito kilala. Pagkatapos nito, inihatid siya ng 2 palayo. Kinabukasan, iniulat sa balita na isang 40 taong gulang na lalaki ang nasaksak hanggang mamatay, at ang sospek ay si Kim Son-chol. Tinanong ng isang detective si Yoon Gaeman kung nakita niya si Kim Son-chol sa ospital noong nakaraang gabi. Inamin ni Yoon Gaeman na nakita niya ito, ngunit hindi niya binanggit na kinuha ito ng mga tao ng gang. Pagkatapos ng klase, nalungkot si Yoon Gaeman at pakiramdam niya ay walang nakakapansin sa kanya. Alam din niyang hindi siya naniniwalang si Kim Son-chol ang pumatay. Nagdaos ng emergency na pulungang study group, natuklasan ni Kim Se-hyun na mula nang mag-enroll si Pai Han-ul ng mga estudyante sa high school, tumaas ang krimen na kinasasangkutan ng mga estudyante habang bumaba naman ang krimen ng mga matatanda. Dahil minor de edad ang mga estudyante, mas magaan ang hatol sa kanila at maaari silang makalaya makalipas ang ilang taon. Kapalit nito, sumasali sila sa gang pagkalaya at nagiging miyembro ng pamilyang YB. Ngayon, kailangan lang nila ng patunay na hindi si Kim Son-chol ang pumatay noong gabing yun. Habang pauwi, nakilala ni Yoon Gaeman si Dechu, na nagsabing hindi si Kim Son-chol ang pumatay. Hinabol siya ng trainer ng mga mandirigma at balak siyang parusahan. Hindi ito pinansin ni Yoon Gaeman. Tinanggal niya ang kanyang salamin at sinuntok ang kalaban hanggang mawalan ng malay. Ibinunyag ni Dechu na nakita niya ang isang opisyal ng gang na naglilinis ng kutsilyong may dugo. Isa itong bukas na lihim sa gang na ang mga opisyal ang pumapatay at ang mga reserbang mandirigma ang pumapalit at nagsisilbi ng parusa sa kulungan. Ibinahagi ni Yoon Gaeman ang impormasyong ito sa study group. Nag-alala si Jiwoo na baka ginagamit lang sila. Ngunit naniwala siya na hindi mamamatay tao si Kim Son-chol dahil makikita sa kanyang mga mata ang tunay na kagustuhang mag-aral. Nagpa siya ang 4 na magtiwala sa hatol ni Yoon Gaeman at magplano na hanapin ng sandata sa pagpatay upang mailigtas si Kim Son-chol. Nagsuot si Yoon Gaeman at ang kanyang mga kaibigan ng hiniram na uniforme at palihim na pumasok sa lugar ng pamilyang YB. Sina Kim Se-hyun at Haiwon ay nanatili sa labas at gumamit ng drone upang magbigay ng impormasyon. Ngunit noong araw na yun ay may pangkalahatang pulong ang gang at dadalo rin si Pan upang maiwasan siya. Tumakbo ang 3 palayo, nahiwalay si Yoon Gaeman sa 2 at nagtago sa bubungan. May narinig na ingay ang trainer ng mga mandirigma at umakyat upang mag-imbestiga. Pag-alis niya, napansin ni Yoon Gaeman na nakasara ang pinto. Samantala, nabunyag ang pagkakakilanlan ni Lee Jun, kaya pinili niyang lumaban mag-isa. Habang si Jiwoo ay naghahanap ng ebidensya,
natagpuan niya ang sandata sa pagpatay sa loob ng isang drawer sa opisina. Nang paalis na siya, may narinig siyang mga yabag kaya nagtago siya sa ilalim ng mesa, ngunit napansin na siya ng trainer. Samantala, nasa isang mabangis na laban si Lee Jun, marami siyang sugat ngunit natalo pa rin niya ang kanyang kalaban, nasa panganib din si Jiwoo dahil inatake siya ng mga trainer mula sa magkabilang panig at nawalan siya ng malay. Habang sinusubukan ni Yoo Yeon Gaeman na humanap ng paraan para makalabas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Lee Han Gae-ong, mabilis niyang kinuha ang kanyang notebook ng mga pagkakamali, ngunit aksidente niya itong nahulog sa harap ng isang opisyal ng gang. Bigla niyang nakita ang mga trainer na binubuhat ang walang malay na si Jiwoo, agad niyang ibinaba ang tawag at walang tigil na sinipa ang pinto. Sa parehong sandali, nawalan ng kontrol si Haiwan sa drone, lumitaw ang lalaking may sombrero at sinira ito, tuluyang naputol ang kanilang komunikasyon sa tatlo sa pinakaimportanteng sandali. Sa kalsada, hinarang din ni Kim Sun-chul ang kotse. Tinukso siya ng trainer at sinabing hindi siya dapat naroon. Doon nalaman na si Kim Sun-chul ang piniling samalo sa kasalanan ng opisyal ng gang. Nangako si Pan na kukuha siya ng pinakamahusay na abogado at sasagutin ang gamutan ng lolo ni Kim Sun-chul. Pagkatapos, ibinigay niya ang calling card ng abogado at itinapon sa basurahan ang wordbook ni Kim Sun-chul. Dahil dito, inamin ni Kim Sun-chul ang krimen ayon sa utos. Ngunit nang tanungin ng detective ang mga detalye ng pagpatay, puno ng mali ang kanyang pahayag. Nalaman ng detective na hindi siya ang totoong pumatay at pinayuhan siyang huwag basta isuko ang kanyang buhay. Sa pag-iisip niya sa kanyang lolo at sa mabait na si Yoo Yeon Gaeman, nagpa siya si Kim Sun-chul na huwag nang sumunod kay Pan at huwag isuko ang kanyang buhay. Dumating ang kanyang mga kaibigan, nagising din si Jiwoo, kinuha ang kutsilyo at sumali sa laban, ngunit masyadong malakas ang trainer at kahit magkakasama sila ay hindi sila nanalo, hanggang sa biglang dumating si Yoo Yeon Gaeman na may hawak na nunchaku, pinunit ng trainer ang kanyang damit at ipinakita ang kanyang mga peklat, sa kanilabanan si Yoo Yeon Gaeman nang malapitan at pinabagsak siya, tinukso niya ang lahat bilang mga natalong kalaban. Sa sumunod na sandali, tumayo si Yoo Yeon Gaeman na walang sugat at tinukso ang mahina raw na lakas ng trainer. Muling naglaban ang dalawa, ginamit ni Yoo Yeon Gaeman ang ipinagbabawal na teknik na itinuro ng kanyang tiyuhin, ang ikaapat na galaw, ang malakas na suntok, at pinalipad ang kalaban. Pagkatapos, tinulungan niya si Kim Sun-chul na tumayo at inimbitahan siyang bumalik sa paaralan at mag-aral kasama nila. Nag-alinlangan si Kim Sun-chul kung kaya pa niyang maging ordinaryong estudyante. Samantala, sinubukan pa ring pulutin ng trainer ang kutsilyo, ngunit mabilis itong sinipa palayo ni Jiwoo. Sinabihan niya si Kim Sun-chul na huwag mag-isip ng sobra at mag-aral na lang. Bigla silang nakarinig ng sigawan, dumating sina Kim Se-hyun at Haiwan, kumpleto sa gamit para tumulong, at napatawa ang lahat. Biglang naalala ni Yoo Yeon Gaeman ang kanyang notebook ng mga pagkakamali, agad siyang tumayo at hinabol ang opisyal ng gang. Sa sandaling yun, pinigilan siya ng detective dahil alam niyang ang opisyal ang totoong pumatay. Naglabas ang opisyal ng nakatagong sandata ngunit nauna siyang mapabagsak ni Yoo Yeon Gaeman. Naparusahan ng masasamang tao, naghanda ang study group para sa midterm exam na magbabago ng kanilang buhay. Pagkatapos ng exam, masaya nilang tiningnan ang mga sagot kasama si Kim Se-hyun. Nalungkot si Yoo Yeon Gaeman nang mapansing iba ang kanyang mga sagot kumpara sa kanila. Tumawag ang nanay ni Yoo Yeon Gaeman, nakakalabas lang ng ospital, kay Lee Han Gae-ong para tanungin kung nasaan si Yoo Yeon Gaeman. Pinaalalahanan siya ni Lee Han Gae-ong na huwag mag-alala at sinabing nasa labas lang si Yoo Yeon Gaeman at nag-e-enjoy kasama ang mga kaibigan. Ipinaliwanag ng kanyang ina na palagi siyang nalulungkot bago lumabas sa mga grado, hindi siya makapag-focus at minsan ay hindi niya makontrol ang kanyang lakas. Napansin ng kanyang mga kaibigan na may mali at sa kanila siya kinausap. Sinabi ni So na ang tubig ay nagiging singaw lang kapag umabot ito sa tamang init at bago yun ay parang walang nagbabago. Ganito rin daw ang pag-aaral, kung patuloy lang ang pagsisikap ni Yoo Yeon Gaeman, darating din ang araw na may malaking pagbabago. Nang marinig ito, naliwanagan si Yoo Yeon Gaeman at tumigil na siya sa pagkalungkot. Biglang tumawag si Dechu at sinabing kritikal na ang kalagayan ng lolo ni Kim Sun-chul ngunit pinipilit pa rin itong kumuha ng exam. Nagmadaling pumunta si Kim Sun-chul sa ospital ngunit hinarang siya ng mga tao ng gang. Nang makarating siya sa wakas, puno siya ng pasa at sugat. Doon niya nakita si Yoo Yeon Gaeman na tinutulungan ng kanyang lolo na kumuha ng test. Ito ang matagal ng hiling ng kanyang lolo. Kalaunan, dumalo ang study group sa libing ng lolo ni Kim Sun-chul. Naalala ni Yoo Yeon Gaeman ang mga salita nito. Kailangan niyang ipakita kay Kim Sun-chul ang saya ng pag-aaral. Sinabi niya sa lolo na natagpuan na ni Kim Sun-chul ang kaligayahan sa pag-aaral. Binuksan ni Kim Sun-chul ang wordbook na iniwan ng kanyang lolo at nagpasalamat kay Yoo Yeon Gaeman sa pagtupad sa huling hiling nito at sa pagligtas sa kanya mula sa kawalan ng pag-asa. Hindi nagtagal, lumabas ang resulta ng midterm exam, unang pwesto si Sun at umangat din ang marka ng iba. Ang pinakamalaking sorpresa ay si Yoo Yeon Gaeman dahil umakyat siya mula ika-79 na pwesto hanggang ika-43 na pwesto. Dinala ni Lee Han Gae-ong ang report card sa dean, tinupad ng dean ang kanyang pangako at nagsagawa ng disciplinary meeting laban kay Pan habang siya ay naka-duty. Hinarang ni Kim Sun-chul ang kotse ni Pan at sinabihan siyang pumasok sa paaralan at maglakad ayon sa patakaran ng eskwelahan. Ayaw man niya, bumaba si Pan sa sasakyan at tumingin sa study group ng puno ng galit. Sinabihan ni Jang Hyun-woo si Lee Han Gae-ong na kanselahin ang meeting. Nag-aalala siya dahil mag-isa lang si Lee Han Gae-ong laban sa kapangyarihan ni Pan at maaari siyang mapahamak. Doon nalaman na si MS Woo, na namatay isang taon na ang nakalipas, ay ina ni Jang Hyun-woo. Noon pa man ay itinulak na ni MS Woo ang disciplinary meeting para linisin ang paaralan mula kina Pan at ng kanyang grupo. Ngunit noong gabing yon, pinatay siya ng isang lalaking nakaitim, pinaghinalaan ng lahat si Pan,
ngunit isang backup fighter ang sumalo sa kaso para sa kanya. Natatakot si Jang Hyun-woo na baka mangyari rin kay Lee Han Gae-ong ang sinapit ng kanyang ina, ngunit tumanggi si Lee Han Gae-ong na yumuko sa kasamaan, kahit gaano kahirap, tutuparan pa rin niya ang hiling ni MS Woo. Samantala, nangako si Pan sa kanyang ama na aayusin niya ang krisis na ito tulad ng dati. Hindi nagtagal, kumalat sa internet ang isang video na inedit para sirain ang study group na pinalalabas silang sangkot sa pagnanakaw at karahasan. Dahil dito, tinawag silang rebelde ng buong paaralan. Gusto ng vice principal na magsagawa ng disciplinary meeting upang parusahan ng study group at tanggalin si Lee Han Gae-ong sa trabaho, maliban na lang kung babawiin niya ang mga paratang laban kay Pan. Sinabi ni Lee Han Gae-ong sa mga estudyante na ang kanilang kabutihan ay hindi mali at hindi niya sila sinisisi, ngunit hanggat hindi pa lumalabas ang katotohanan, kailangan nilang huwag pansinin ang lahat ng pang-uudyok, lalo na si Yoon Gaeman. Sinabi niyang siya na ang bahala sa lahat. Biglang nagkagulo sa hallway, nagsimulang mag-away ang mga estudyante nang walang malinaw na dahilan. Nag-alok si Pan ng gantimpala. Sinabi niya na ang sinumang makapagpapataas ng ranggo sa loob ng isang oras ay makakakuha ng 1,000,000. Dahil dito, pati ang dating kaibigan ni Sehyon ay inatake siya. Nalungkot at nalito si Kim Sehyon at napaisip kung posible pa bang magbago ang paaralan. Biglang may tumawag kay Kim Sehyon at nagmadali siyang pumunta sa construction site. Nakatanggap din si Yoon Gaeman ng mensahe at tumakbo papunta sa activity room. Pagdating niya, nakita niyang winasak ni Pan at ng kanyang mga tao ang lahat. Sira ang kanilang pinaghirapan. Kinuyam ni Yoon Gaeman ang kanyang mga kamao at gusto niyang lumaban. Ngunit pinigilan siya ni Haiwan at sinabihan siyang magtiis muna. Samantala, nakita ni Kim Sehyon ang kanyang ama na nakikipagtalo sa mga manggagawa. Sumisigaw ang ama niya at sinasabing hindi rebelde ang kanyang anak. Ito ang unang beses na narinig ni Kim Sehyon na ipinagtanggol siya ng kanyang ama. Naramdaman niya ang kawalan ng lakas at pagkakasala kaya sinabi niyang titigil na siya sa pag-aaral at magtatrabaho na lang sa construction site. Kinabukasan, kinuha rin ng mga magulang ni Haiwan ang kanilang anak at ipinagbawal siyang makipagkita sa study group. Si Lee Jun, na walang alam sa mga nangyayari, ay patuloy na nagte-text para magtanong ng balita. Sisigat na sana si Yoon Gaeman nang makita niyang umalis si Sun sa group chat. Napansin ng ina ni Yoon Gaeman na malungkot siya at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yoon Gaeman na mukhang mabubuwag na ang study group. Para aliwin siya, sinabi ng kanyang ina na pinayagan lang niya siyang magpatuloy sa paaralang yon dahil nakita niya kung gaano siya kasaya kasama ang kanyang mga kaibigan. Naalala ni Yoon Gaeman ang masasayang alaala nila bilang grupo at muling nakaramdam ng lakas ng loob. Nilinis niya ang activity room at pagkatapos ay pumunta sa construction site para tulungan si Kim Sehyon. Sinabihan siya ni Kim Sehyon na bumalik na lang sa paaralan, ngunit sinabi ni Yoon Gaeman na gusto niyang mag-college kasama siya. Naantig si Sun sa kanyang determinasyon, lumuhad siya at nakiusap sa kanyang ama na hayaan siyang manatili sa paaralan. Nangako siya na sa loob ng 3 taon ay papasok siya sa pinakamahusay na universidad at bibigyan ng kanyang ama ng mas magandang buhay. Nangako rin si Yoon Gaeman na balang araw ay magiging pag-aari ni Kim Sehyon ang gusali. Pagkatapos nito, pumunta sila sa bahay ni Haiwan at kinausap ang kanyang mga magulang. Ipinakita nila ang matataas na marka ni Kim Sehyon at nagdala pa ng isang basket ng blueberries. Sumunod, nakita nila si Jiwoo sa convenience store at isinama siyang bumalik. Tuwang-tuwa si Lee Jun nang makita niyang bumalik si Sun sa group chat. Kinabukasan, bumalik sa paaralan ng study group para sa huling laban-laban kay Pan. Samantala, tumanggi si Lee Han Gae-ong na bawiin ang mga paratang laban kay Pan at iginiit na ituloy ang disciplinary meeting. Pinayuhan siya ng detective na huwag munang pumasok sa paaralan dahil hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ni Pan. Ngunit tumanggi si Lee Han Gae-ong na umatras. Kahit isang araw bago ang meeting, buo na ang kanyang pasya. Dumating ang araw ng disciplinary meeting, inutusan ng vice principal si Lee Han Gae-ong na pumasok sa paaralan. Nagpasya siyang sabihin kay Lee Han Gae-ong ang tungkol sa mga ilegal na transaksyon sa pagitan ng gang at ng paaralan. Nakaramdam ng panganib ang detective at binalaan siya na huwag nang pumunta. Ngunit iginiit ni Lee Han Gae-ong na magsilbing pain upang makakuha ng ebidensya. Nagsimula ang kanilang pag-uusap, palihim na inilabas ni Lee Han Gae-ong ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record. Lantaran na sinabi ng vice principal na ang paaralan ay parang kaharian ni Pan, isang lugar kung saan sinasanay ang mga miyembro ng gang at nililinis ang pera. Hinangaan pa niya ang tapang ni Lee Han Gae-ong. Biglang namatay ang lahat ng ilaw at mabilis na tumakas ang vice principal. Lumabas si Lee Han Gae-ong sa hallway upang tingnan ang nangyari, ngunit napalibutan siya ni Pan at ng 3 pang kasama. Binalaan niya sila na darating na ang pulis at may lihim siyang recorder na nakalagay sa kanyang butones. Nangako ang detective na ililigtas siya kung hindi siya lalabas sa loob ng 30 minuto. Ngunit sa oras na yun ay inatake rin ng detective. Tinakot siya ni Pan at sinabing ang pagkamatay ni MS Woo ay hindi lang chismis. Sa sandaling yun, biglang nag-ingay ang pa-system ng paaralan, muling nagmura si Haiwan laban sa masasamang tao. Kasabay nito, lumitaw si Yoon Gaeman kasama ang 4 niyang kaibigan. Palihim nilang binabantayan si Lee Han Gae-ong dahil nag-aalala sila sa kanyang kaligtasan. Matapos nilang malaman ang pakikipagkita niya sa vice principal, nagplano sila ng pananambang. Inutusan ni Yoon Gaeman si Lee Jun na ilayo at protektahan si Lee Han Gae-ong. Si Yoon Gaeman ang bahala kay Pan. Sina Jiwoo at Kim Son-chul ang humarap sa 2 pang kalaban. Si Sun ang inatas ang labanan ng lalaking may sombrero. Si Lee Jun naman ang humarap kay At, isang miyembro ng gang na dati niyang kaibigan noong bata pa sila. Ngunit kalaunan ay naging tauhan ni Pan. Kailangang makatakas ni Lee Han Gae-ong at maibigay ang ebidensya sa pulis. Mula una hanggang ika-4 na palapag, bawat isa sa kanila ay nakipaglaban sa kani-kanilang kalaban. Lahat sila ay nasa alanganin sa simula. Si Jiwoo ang unang bumawi.
Ngunit hindi niya matalo ang matabang kalaban, nakipagsanib puwersa siya kay Kim Son-chul, at naging 2-2 ang laban. Sa huli, nabaligtad nila ang sitwasyon at sila ang nanalo. Si Son ay pinaputukan ng lalaking may sombrero hanggang maubusan ito ng bala. Pagkatapos noon, humarap siya upang lumaban. Natutunan niya noon ang mga basic na galaw mula sa ina ni Yoon Gaiman. Una, tiniis niya ang mga suntok at hindi siya sumuko. Nang mapagod ang kalaban, inatake niya ang mahihinang bahagi nito at, sa huli, ay nanalo siya gamit ang isang suntok pataas. Si Lee Jun naman ay hinugot ang kutsilyo mula sa kanyang dibdib at mabilis na pinabagsak at nanalo na ang lahat at ang natira na lang ay ang pinakamalakas, sina Pan at Yoon Gaiman. Maraming beses na napabagsak si Yoon Gaiman, tinukso siya ni Pan at sinabing wala siyang mababago at hindi niya maliligtas si Lee Han Gai-ong. Nang marinig ni Yoon Gaiman na nasa panganib si Lee Han Gai-ong, pinilit niyang tumayo, ginamit niya ang kanyang pinakamalakas na teknik at tuluyang tinalo si Pan. Samantala, si Lee Han Gai-ong, na nakatakas na, ay muling nakaraang ng mga miyembro ng gang, mahigpit niyang hawak ang recorder. Ngunit wala siyang magawa, bigla niyang narinig ang boses ni Haiwan, sa likuran niya ay ang mga estudyanteng nakumbinsi niyang ipagtanggol ang kanilang guro, muntik nang sumiklab ang isa pang laban. Kinabukasan, matagumpay na naisagawa ni Lee Han Gai-ong ang disciplinary meeting, dahil sa kanyang mga recording, napatalsik si Pan sa paaralan at inaresto rin siya dahil sa pagpatay kay MS Wu, pinarusahan din ng vice principal na kumonsinti sa kanya. Sa wakas, naayos ang lahat, natupad ni Lee Han Gai-ong ang hiling ni MS Wu at naging isang maayos at ligtas na paaralan ng eskwelahan. Si Han Wol ay pinalaya ng mas maaga matapos niyang baguhin ang kanyang buhay at nakipag-ayos siya sa kanyang kapatid. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ng study group, papalapit na ang kanilang final exams at may bagong hamon na naghihintay.